Dalago na Ginoo for another opportunity for us to gather together to experience God through His Word ug nining taknaa continue sa pagpaminaw sa iyahang pulong sa theme for the month nga we are born to overcome. Kita gyud na tawo nga overcomers. Miaging Domingo nagisgot kita niini nga kita gayud by DNA kita overcomer gayud. We are champions. We have to remember, we are born of God. Natao diha sa Ginoo, spiritual birth ug kana dako kay kahimuan sa atong pagkahimo nga overcomers. Ninintag na magapadayon kita pagisgot sa dugang pagyod nga mga kinahanglan nga atong maangkon gayud kanunay ang kadaugan. And we can overcome anything that will hinder us in achieving God's plan. Nga nindot kayo ang plano sa Ginoo, nindot kayo ang katuyuan sa Ginoo sa matag usa kanato, labi na sa iglesia apan kung dili nato mo overcome ang mga butang nga nagbabag niini, the work of the enemy, the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, mga karakter nato nga mahimong babag gyud kaayo sa atong pag-angkon sa kahubuton sa Ginoo, sa atong mga kalibutanong mga tinguha, the lust of the eyes, worldliness, sa atong mga emosyon nga naang kahadlok, naang kabalaka, we cannot achieve, we cannot go further sa plano gyud sa Ginoo nga abundant life sa matag usa kanato. Munang ninitag na tanaw nato ang dugang pa nga as additional to faith kay miagi nagisgot kita nga apply the principle of faith if you want to overcome. Naa ang promises na sa Ginoo sa mga pulong, naa ang pagka-born again nimo, kinahanglan po nato i-apply ang principle of faith. Ninitag na tanaw nato kining title nga Weapons for Overcomers. Dugang nga hinagiban sa atong pagkig-away diha sa atong kaaway. And this is an offensive weapon. Naamay mga weapon gihatag sa Bible nga for defense. The shield of faith, the breastplate of righteousness. Pero kini nga weapons dili concentrate sa pagdepensa kundi opensa. Offense. Tinuod na nga by defense mudaog ta pero mas mudaog kita og kanunay opensa. Kanunay attack dili mo depensa lang. Tanaw nato karon ang tulo ka mga hinagiban nga angay natong angkunon og batunan nga gipadayag dinhi sa atong text sa Revelations 12:10 to 11. And I will focus diha sa verse 11 kanang last part nga ingon diha. They overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. So una gayud nga hinagiban nga naa diha sa maong text sa verse 11 mao kini the cross of Christ. Ingon diha sa first part no sa 11a ingon diha they overcame him by the blood of the lamb. Talking about the blood of the lamb. Kining blood of the lamb naa ni sa una gikan sa Genesis to Revelation nagisgot gayud ang Biblia ang pagkamahinungdanon no sa blood of the lamb. Diha sa history, matrace na nimo unsa ka powerful gyud kining blood of the lamb. Sa pagkasala ni Adan ug ni Eva, unsa gihimo sa Ginoo, gisaninaan sila og katong cloth sa animals kay nagfubo naman sila. Meaning, alangan patyon ginimo ang hayop. Nasakripisyo ang hayop para matabunan lang gyud si Adan ug si Eva. Mamatay gyud tong hayop, the blood of the lamb. And also, diha sa Exodus 12:13, sa dihang ang mga Israelites didto sa Egypt na ay plague, 10 plagues. Katong last nga plague, katong mga matay ang mga firstborn sa Egypt, mga matay ang kinamagulangan nga anak, musudtong murag aso lang, muagi sa panimalay, mamatay ang firstborn. Pero katong mga pamilya nga naay blood of the lamb, dugo sa ilang doorpost, musaylo ang katalagman. So dito, nagyapon ng blood of the lamb. Nga mo shield sa ilaha, mo protect sa ilaha, mo save sa ilaha, gikan sa kadautan. Mo nang the past about the blood of the lamb. Naanagid na sa una. And the present, ang present sa blood of the lamb, ingon diya sa John 12:9. Niingon si John the Baptist ni. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." The Lamb of God who takes away the sin of the world. Si Jesus ang gipasabot niya nga, uy, ni ana, ang Lamb of God. So, makita nato nga ang gipasabot ni John the Baptist nga kinsa si Jesus nga mao gid ang magpakamatay. Mahimong ma-offer kay
Kaniadto para mahimong righteous ang tao sa Old Testament, mag-ihaw gyud og lamb ihalad sa halaran. Karon si Jesus na ang lamb nga i-offer once and for all, kausalang gyud na wa na himuon pang offering alang sa atong kapasayloan sa atong sala. Walay offering sa blood, there is no remission of sin. Mo ginaingon sa Bible. Ang blood nag-speak kini sa kamatayon ni Jesus sa cross. Asa man naula ang dugo ni Jesus diha sa cross. Mo nang pag-ingon nato nga the blood of the lamb diha nato makita. Ma-imagine din nato ang the cross of the Lord Jesus Christ. Ang kamatayon ni Jesus diha sa cross. And this is what we call the death of Jesus Christ for the forgiveness of sins. That is the gospel. Mo na ang ebanghelyo. Muna pag-ingon og gospel, that is the death of the Lord Jesus Christ. Aron sa kapasayloan sa atong mga sala. Munang gibayran niya ang price o gihugasan niya sa iyang hamili nga dugo. Unang ang gospel, it refers to the death, resurrection of the Lord Jesus Christ. Kining gospel, weapon siya kay kini gamhanan kaayo. Unsay power sa gospel? Power to save. Ingon diya sa Romans 1:16 to 17, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Power of God. Mo nang weapon siya, kay gahom siya sa Ginoo to save. Asa kita mabiktima, usahay, sa mga paglingla ni Satanas. Kung wala ning gospel, kung wala ning kamatay ni Jesus sa cross. Si Satanas gayod nagahimog accusation. Ang imong sala, nakasala ka, impierno ka. Naga-accuse gid siya kanunay kanimo. Adto gigag impierno, nakasala man ka. Pero pinaagi sa kamatay ni Jesus sa cross, paid na, nahugasan na. In the sight of God, tubangan sa Ginoo, righteous na ko tungod kaniya. Siya ang gibuhat diya sa cross. Mo nang matakom sa tanas diya. Pag pahinumdumon kaniya sa imong sala, pahinumdumi siya sa gibuhat na Jesus sa cross. Mo nang di na siya ka-accuse kanato, ug di na pud siya kailad kanato. Mo nang the blood saves, heals, delivers, protect us, and preserve us. Dili na magsilbi ang kaaway. Ang yawa gyud naghatag og guilt, naghatag og fear. O sige, ay pagpangalagad di ba gabaan ka? Fear, no? Naghatag og kahadlok, worries, ignorance, false belief, nagatuan sa imuha nga okay ra na imong sala, okay ra ang Kristohanon, sige kasala. Naghatag ka na tog sickness just to hinder God's plan sa atong kinabuhi. Mao gina ang iyang tuyo. Mo nang remind him, i-remind Satanas sa gihimo ni Jesus sa cross. Nga kadto is the power to save us from the penalty of sin, from the guilt of sin. Diha makita nato nga tapos na diha, tapos na. Pag-ingon nato nga save from the penalty, humana. Humana ang eternal consequences. No more hell. Tapos na. Nabayran na ni Jesus. Ang i-overcome na lang nato karon ang kining present. The power of sin sa matag adlaw sa itong kinabuhi. Kay siya gihapon nagahimo kanimo nga dalon kas pagpakasala. Iyagig kang tulakon nga makasala. Unya, ongoing man na ang atong pagpildi sa sala. Mo nang mahimot ang overcomer from the power of sin. Pero pag moingon siya nga katong guilt nato sa una, past, humana, paid na to. Di na siya maka-accuse ka nato. And let's move on to the second. The gospel has the power to change. Mo nang kung problema nato ang pagatubang sa power sa sala karong mga panahon na ang gospel gyapon nga motabang ka nato. Ang gospel gyapon maoy muhatag ka nato kusog nga mapildi gid nato, mag-overcome kita, di kita madalas mga kalibutan ng butang, dili ta makahimog sala, temptations, dili ta mapugnan sa mga pag-alagad sa Ginoo, kay di na ta mabalaka, kay ang gospel has the power to change. Ingon diha sa verse 17 kaniya sa itong gibasa, it reveals God's righteousness. For in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. It is the righteousness of God. Ang gospel, maghatag ka nato og righteousness. Siya ang maghimo ka nato og righteous. Na-assist si Jesus sa sulod sa atong kinabuhi. Kita mausab, ang atong batasan mausab, mo nang ang atong character ma-change into His character. Mo nang tuyo gayod sa gospel nga
mausab aron kita naay gahom to do what He has called us to do, to be what He has called us to be. Mao nang gahom sa gospel. Power siya nga mo transform sa atong makinaiya. Tanaw na to sa Bible ang nga-transform makinaiya pinagi sa gospel. When they experience the Lord Jesus Christ, the Samaritan woman na usab gikan sa kinaiya nga hugaw nga babae nahimong nag-witness to the gospel. Si Zacchaeus nga tikasan niningil buwis na usab pinagi sa pag-experience na kang Jesus. So mausab ang kinaiya, mao nay gahom nato makapildi ta sa kaaway. Makapildi ta sa mga butang nga makapapugong ka nato because mausab ang atong kinabuhi. Because the gospel has the power to change. Tungod kay it reveals God's righteousness. Also, He has the power to change the gospel because it is the grace of God. Grasya kana sa Ginoo. Gitawag ang gospel nga grace of God because ang gospel nagdala og kaluwasan. O ang kaluwasan pinagi magid sa grasya sa Ginoo. Ang gospel nagdala og kaluwasan, therefore it is the grace of God. Grasya ang gospel. Wala tay gibuhat diya, gift na sa Ginoo kanato. Ingon diya sa Titus 2:11-12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Mauning gahom sa gospel sa atong pagtubo matag adlaw sa atong kinabuhi. Sa atong eksperyensya sa mga kalisod, mga problems, struggles nga mo pildi kanato, nga mo pahinay kanato sa atong pahigugma o pag-alagad sa Ginoo, siya muhatag kanato og kusog kay siya mutudlo kanato nga moingon no to ungodliness, no to worldly passions. No, dili ko ana bisag gusto nako pero tudloan ko niya pinaagi sa grasya sa Ginoo to live nga dili magkinabuhi ning kalibutana, and also to live self-control, mapugnan, no? Gusto unta pero i-control ang atong temper, makapasira sa atong pagkinabuhi Kristohanon nga di kakabot sa kagustuhan sa Ginoo, makontrol pinaagi sa grasya sa Ginoo. It is by His grace. Mo nang power gyud ang gospel to empower us to serve, empower us to suffer. Sa atong mga sufferings, sa atong pag-serve sa Ginoo, ang gospel mohatag kanato kusog. It motivates us. Mo nang sa mga kalisod sa kinabuhi, bisag unsa na nga kalisod sa kinabuhi, look at the grace of God. Look at the grace of God. Mo nang muhatag kanato kusog nga pagtuo gyud ang gospel. Mupakusog sa tong pagtuo, mupakusog sa tong gugma sa iyaha. Mo nang kita ni-obey, nganong dili ta mo pakasala, nganong di kita mo padala sa tentasyon. When you look at the gospel, the grace of God, the love of Jesus, maunay muhatag kanato kusog. Dili ko muhimo ana kay grabing consequences. Kun dili ko muhimo ana kay tanaw nako ang gugma sa Ginoo, nagpakamatay siya nako. Pagkadako na nga gugma, kunya kung himo nako na masakitan siya. The grace of God will empower us. Ang grasya sa Ginoo maoy muhatag kanato kusog nga dili kita kahimo sa mga butang nga dili gusto sa Ginoo. Labi na gyud sa atong mga worldly passion. Worldliness no drive us out from the will of God. Ang gospel gayud mo remind kanato, muhatag kanato og kusog. Mo nang kining always nga nagahimo aning Lord Supper kay it will remind us of the grace of God. Kay makalimot na gani ta sa grasya sa Ginoo, muhinay gyud ang atong kinabuhi. Makalimot man ta sa indako nga gugma. Muhinay gyud. Ang mga Israelites na kinahinay kalimot sa gibuhat sa Ginoo sa ilaha, magbagot-bot dayon, no? Wa magtan-aw. Katuganing wala na sila pagkaon. Suko din sila sa Ginoo, bagot-bot dayon. May pag namatay ta sa Egypt, kalimot na dayon. Bago lang gani gitunga sa Ginoo ang dagat, taliwala nila, kalimot dayon. Unang makahinumdum ta sa dako nga gugma sa Ginoo, muy maghatag kanato kusog. Mupakusog sa tong pagtuo. Remember nga ang pinakadako nga struggle na gihimo sa Ginoo is salvation. Kanang pagluwas sa imo pinakadako na nga struggle ni Jesus sa cross. Gihimo gani na niya alang sa tuwa, labi na kana imong problema kagamay niya na. Gamay ra ka na imong problema, nga dili ka luwason sa Ginoo diha. Mo nang it reminds us of His grace. His grace, the gospel, no, will motivate us nga makinabuhi gayod nga magpadaogon. Matag usa gayod kung naagyod ang gospel sa atong kinabuhi, overcomer kita. We can overcome. We overcome in Him and through
Him. Mo nang the cross of Christ. Mo nang the first nga weapon nato is the gospel. The second weapon nga atong tanawon nga naa sa atong text is our conversation for Christ. Sa ikaduha nga bahin, after sa they overcame Him by the blood of the Lamb, o kining ikaduha karon, and by the word of their testimony. Kini na po na ikaduha, ganiya, by the blood, karon by the word of their testimony. Ang ilahang testimonyo, ang ilahang pag-testify, unsa ka maayo ang Ginoo, the goodness and love and power and work sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Mo nang nakahatag sa ilang kusog, kanang mga tao diya sa Revelation, ang mga New Testament church na, nga sa una sila gyud, sige kahinumdum gyud, no, sa gibuhat sa Ginoo. Mo nang sa ila kaniadto sa New Testament Church, kada adlaw mo sige Lord Supper, breaking bread sa ilang mga house, basta magtigom sila, breaking bread. Always remind them of the love and grace of the Lord Jesus Christ. Mo nang fresh kay kanunay kadasig nila sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo nang diha pod makita nimo nga always sila naga-testify. Always sila naga-proclaim, declare to others, to the world, the goodness and power ug trabaho sa Ginoo sa ilang kinabuhi. What God has done, what Christ has done, unsay nahimo ni Jesus sa ilahang kinabuhi. Mo nindot gid kaay ning testimony, unang gani sa atong kinabuhi. Miyerkules ra gyud ta makatestimony no, nya gamay pa gyud mo ani nga magpasalamat ug mag-declare ug mag-testify ngadto sa katawhan nga nag-broadcast ta live good, daghan kay makadungog niini ngadto sa gawas the goodness and the power of God. Mo nang gitawag siya nga weapon tungod kay pinaagi niini makaangkon ta og victory over the world and the devil. Unsa kini nahimong hinagiban sa atong pag-overcome? Because this is the reason, no? Ang reason nga nung kita mag-testify gyud, no? Mag-testimony gayud, mag-announce gayud sa kamaayo sa Ginoo tungod kay kung kita gitagaag kadaogan pinagay siyang dugo sa pagluwas ni Jesus kanato. We need to tell the story. We need to tell the story. The cross ato ginang isulti. Unang rason nga mo-testify gyud ta kay naatay we have a story to tell. Sa ato bang pagkinabuhi, wa pa tay istorya nga i-announce ngadto sa katawhan o ngadto sa atong isig ka magtotoo. Mo nang our witness kinahanglan gayud. Unya matag kalisod nga atong agihan, matag problema nga atong maagihan is another testimony of His love and grace. Mo nindot kaayo. And also the reason for this nganong kita mo testify gyud kay it is a constant reminder of His goodness. A constant reminder. No? Ma-remind always ta sa goodness sa Ginoo. O di ta mag-testify kanunay, di ta ma-remind sa iyang goodness. O walay mag-testimonyo din kada adlaw, magpasalamat, bisan na lang mag-post sa Facebook, you are testifying to the world, the goodness of God. Walay ma-remind sa goodness sa Ginoo. Walay ma-remind sa iyahang dako nga gugma. Ani kanato. Munang mao ginay rason nganong kita mag-testify. O ang atong testimony makadevelop og strength no sa atong mga weakness. Sa atong pagtestimonyo manggod makahatag ning kusog sa area nga asa ta weak kay pinaagi sa atong mga kalisod. Opportunity man na sa work sa Ginoo nga makita na usab. Every trials no, every problem nga atong maagihan opportunity na nga makita na pod ang trabaho sa Ginoo. Mo nang the reason to testify. Ikaduha, ang resulta kung kita mo testify, mo ning nganong hinagiban siya, kaya ang resulta niini, mao ni give Satan a black eye. Sumbagan nimo Satan ani no? Black eye Satan. Wala pasabot nga literal no black eye kundi si Satan masuko gid kayo ani basta mo testify ka sa goodness sa Ginoo. Murag sampal kang Satanas. Magpasalamat og magtestify ka sa kamaayo sa Ginoo. Weapon gyud ang pagtestify. Makapildi gyud ni. Tanaw nato sa life ni Job. Unsay testimony ni Job sa kalisod sa iyang naagihan, sa kapait sa iyahang nasinatian sa kinabuhi. Job 1:20-21. At this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from a mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Nagtestify siya sa sovereignty sa Ginoo. God is sovereign. Para kaniya, ang Ginoo naghatag, ang Ginoo mo kuha. Wa ko'y otoridad nga mo question sa Ginoo. He is in authority. Mo nang nakatestify siya nga kung tanawan nimo kini si Satan og ang Ginoo naghimog kuan ani agreement. Si Satan niingon, ako doon nang kuhaon ng mga kabtangan ni Job.
Nialagad na si Job sa imuha kay imo man gipanalanginan. Kuhaon daw nako na iyang panalangin ug moalagad ba banan nimo? Ingon si ang Ginoo, sige. Pero ayo lang patya ha, under control sa Ginoo. Pero mo ni ang tubag ni Job. He testify the sovereignty of God. Kita mo reklamo dahil nalay gamay kasakit sa Ginoo. Reklamo dahil tano nagani mga gamay lang nga problema. Ginoo tigalagad man tago nganong gitagaan mo kung problema nimo nga pitfall man ko simbahan. Job testify the sovereignty of God. Wa ko'y mo question ang Ginoo, siya gyud na, siya magbuot. Mo nindot kayo nga character nga nagtestify ka sa iyang sovereignty. Kang Job, sagpa kay to nga Satanas. Sampal to ingon niya nga, kuhaon nako na. Di ba mo bali na? Sagpa siya. When we testify sa kamayo sa Ginoo, it gives Satan a black eye. Ngunang ang atong testimonyo dako kayo kaymuan sa atong pagkinabuhi. It declares our allegiance. When we testify, mailan sa katawan asa kadapig. Pero di ka mo testify, magduha-duha asa kay ni siya. Manunindot kayo. And also, the result of our testimony gives impact on others. Sa atong pag-testify sa goodness sa Ginoo, ma-encourage ang uban. Ma-encourage ang uban. Ma-encourage sila nga sa imong naagihan, sundugon nila. Unsay pa maagi nga makaangkon og kadaugan. Mo nang ma-encourage sila nga magpadaogon usab. Mo nang makaapekto gyud sa ubang tao. Mo nindot kayo, the weapon, effective weapon sa atong pagkinabuhi is always testify to the goodness and love sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang atong testimony maka-encourage sa uban nga mosunod pod kang Ginoong Hesukristo. Mo nang kung nindot kaayo, makita nato, ma-recognize nato ang diferensya gyud kung kita mo testify. Anindot kayo i-testify bisag asa. Pero di nato makita ang resulta kung ikaw mag-testify mo nang silent ra pud ta mahitungod sa grasya ug gugma sa Ginoo. Mao na ang ikaduha nga resulta kung kita gayod. Our conversation for Christ, ang atong pag-converse matag adlaw testifying for His goodness and grace sa atong kinabuhi. Nindot kaayo nga bisag naa ka sa kalisod, mabalatian, mga katalagman, always naga-praise ka sa Ginoo, naka-testify ka of His goodness. Maka-encourage sa uban nga imbis naanon sa kalisod, kita nimo na sila panoy naga-encourage. Gusto ta mo comfort, sila nanoy mo comfort sa tuwa. Mo nang mga tao nga overcomer, nga panahon silang kalisod, sila panoy mo comfort. Pagtuor kita'y nabalaka sa ilaha, sila nabalaka po sa tuwa. Mo nang nindot kayo, kung kita overcomer, nagka-testify yun sa kamayo sa Ginoo. And lastly, last weapon nga naa sa atong text is our commitment to Christ. Sa last part, ingon diha Revelation 12:11, paghuman natong by the word of their testimony, they did not love their lives so much as to shrink from death. Muning pinakadako nga weapon nga sigurado kita makadaog sa kaaway o sa mga butang nga makapildi ka nato. It is to love Jesus more than our life. To love Jesus more than sa atong kinabuhi. Ug naa ka niya na, way makapildi nimo. Kay kana nga commitment nato sa Ginoo, powerful nga tools. Ang mga tao sa NT, New Testament Church, they are selfless. Naa sila selfless love for Jesus. Grabe ang ilang attachment to Jesus. Makita nimo na sa 2 Corinthians 8:5, ingon diha, they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. They gave first themselves, Gihatag nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo na. Una sila mohatag sa ilahang salapi, kusog, talento, gihatag sa nila ang ilahang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Unang they give themselves first gihatag nila ang ilang kinabuhi sa Ginoo. Gi-offer gid nila. Munang diha sa Romans 12:1, real gid ni sa ilang kinabuhi. Therefore I urge you brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Living sacrifice. Offer yourself. Buhi. Dili itong karniro. We offer our time, our money. Dili. I-offer sa imong kaugalingon. Meaning, i-offer ang imong will. Mo nang pinakadako kaayo nga offering nato sa Ginoo. Ang atong will. Ang atong kagustuhan, ang atong kabubuton. Ma-offer na to ang will, wala yung magkapugong, wala may musupak sa kabubuton sa Ginoo. Pag gano'n na kayo mo niya sila na, tungkol kinahigugma sila sa Ginoo labaw sa tanan.
You cannot give your will kung dili ka mahigugma sa Ginoo. Kung di siya labaw sa imo. Mo nang sa atong pagkinabuhi matag daw kung siya labaw sa atong gihigugma mo ginay matuman. That is reality, no? Sa atong pagkinabuhi. Kaya asa atong treasure, ito ang pud itong kasing-kasing. Mapud na no sa pagkinabuhi sa mga New Testament church nga they love Jesus more than their own life kay sila gyud nag-offer their bodies as living sacrifice. They offer ang ilahang kaugalingon. Mo nang sila living sacrifice, meaning ang gipangita diha sa Ginoo nga makalipay sa iyaha nga imong offering, ang imong obedience o ang imuhang holiness. Conform no longer to the pattern of this world. Dili na mo conform sa pattern, di na worldly. Muna kung ma-offer nimo na sa Ginoo, gi-offer nimo imong kaugalingon as living sacrifice, as offering to God. Munang kinabuhi sa mga New Testament church. Gi-offer nila sa Ginoo. Attach kay sila kang Jesus Christ. Nga sa ilang pag-attach kang Jesus Christ, nawala ilang attachment sa kalibutan. Nga dili na gani bisan ang ilang sarili. Dili na. Kay so attached sila kang Jesus Christ. Makalimot sila sa ilang kaugalingon. Mo na ang sikreto nga naangko nila ang kadaugan. Because of them, unsa kita karon. Kaya ni-overcome sila sa una, kita nahimong Christian karon. Kaya kung wala sila nagmalampuson, di mo daghan ang Christianity. Pinaagi sa New Testament Church. Munang ang usa ka tawo nga makita nimo nga specific yun kayo nga nahimo niya ni si Apostle Paul, si Pablo. Tanaw ni nato ang iyahang principles kinabuhi. Ingon siya sa Philippians 1:20-21, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. This is his principle. Me, to live is Christ, to die is gain. Why saying to live is for myself? To me, to live is Christ, to die is gain. Makita gini mo sa iyang principle nga he loved Jesus more than his life. Nga nahigugma gid siya sa Ginoo more than sa iyang pahigugma siyang kaugalingon. Mao nang niingon pud siya diha sa Acts 20:24, however, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. See, makita gini mo ang iyang attachment, wala gid sa iyang kaugalingon ug sa kalibutan, tuwa gid kang Jesus Christ. And siya, I consider my life worth nothing. Wala. Ako na ko, hinungdan, wa ko nagtanaw ani, no? If only I may finish the race and complete the task the Lord has given me. O nang nindot kayo gid sa kinabuhi ni Pablo nga makita gini mo siya. Mutana ka kang Pablo, nganong gi-give up niya ang tanan? I-give si Pablo na ang tanan sa iyaha. Bright, sikat, Parisi, kortahan, karon maligya na lang tin. He gave up everything, no? Nganong unsay naa sa iya? He gave up his position, his possession, his career. Indot kay siya grangkos Sanhedrin, si Apostle Paul. Pero give up niya na tungod sa iyang gugma kang Jesus Christ. Grabe iyang pag-ilagay kang Jesus Christ. Even gidinay niya ang iyang comfort. Anong biya siya niya? Grabe kayong suffering ni Paul, kanang 30 lasses, diri, shipwreck, bitay, priso, kapila na priso. Because he loved the Lord Jesus Christ more than his life. Manang diya makita nato nga, he is an overcomer. Manang nagmadaogon gyud, na-complete niya ang missionary journey. 3 missionary journey. First, second, and third missionary journey. Na-complete ni Paul to testify to the gospel of God's grace. Nahimo gid ang kahubuton sa iyang kinabuhi, ug nagwalampuson gid si Paul. He is an overcomer. Munang when a person is no longer concerned with his life and whether he lives or dies, he is an overcomer. Sa atong kinabuhi, nagbalyo ba ta sa atong earthly life more than sa atong relationship sa Ginoo? Munang ma-define gyud sa atong kinabuhi, unsa magyud ang imong existence ning kalibutan. And others can see it nga how you define your life or how others define your life nga ang imong balyo gyud ay naa sa imong kinabuhi. Dili ang imong relasyon sa Ginoo. Makita man na sa uban sa atong pagkinabuhi, no? Kinsa gyud ang balyo, kinsa gyud ang dako sa atong kinabuhi. How attached are we to this life? Unsa gyud ka attached ta sa atong kinabuhi ining kalibutan? Kung ma-define na sa atong pagkinabuhi matag adlaw. Because true believers ang tinuod gayud nga sumusunod ni Kristo, living in the center of God's will. Kung naa siya sa center sa will sa Ginoo, no fear, walay kahadlok. Walay makababag sa mga butang nga ipahimo kaniya sa Ginoo. Maunsa man kini, physical, emotional, spiritual, mga butang sa kalibutan,
kahadlok sa kinabuhi, kabala ka, nothing will be able to stop him because he is an overcomer. Let us pray.